Isaiah 9:6. Sabi po rito ng talata, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala, at siya itatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito po ang talata po na kung saan ay bahagi ng hula sa pagdating ng ating Panginoon. At alam na po natin yung bahagi nito, no? Ito po ay sa panahon ng paghahari ni Aring Ahaz, no? At ito pong si Aring Ahaz ay isang batang hari nung maging hari sa edad na 20 anyos. At sa panahon po niya, siya po ay isa sa mga kinikilalang masamang hari sa panahon, hari ng Judea. Kaya sa panahon po niya, sa kanyang pagiging masamang hari ng Judea, yung kanya sa pagkakataon pong ito ay merong napipintong kapahamakan dahil sila po ay gigirahin, didigmain sila at tiyak na matatalo sila, si Aring Ahaz. Pero dahil yun ay bayan ng Diyos, bayan ng Diyos ang Israel, sa kabila ng kanyang pagiging masamang hari, ang Diyos ay nangako ng isang tagapagligtas. Ibig sabihin yung bayan para sa bayan ng Panginoon. Kasabi niya, sapagkat sinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala, siya itatawag ito kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya dito po makita po natin ang kilos ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak, no po. Talagang mayroong pag-iingat ng Panginoon at ayaw niya na tayo magkaroon ng kapahamakan. At naniniwala po tayo, mga kapatid, when Jesus came, ay tinapos niya ang lahat ng paghihirap, hindi lang ng kanyang bayan, kundi ng buong sanlibutan. Dumating sa atin ang Kristo, ang tagapagligtas. So, kung kayo tatanungin, mga kapatid, bago natin talakayin ang talatang ito, kung ikaw ang tatanungin, sino si Jesus para sa iyo? Marami tayong pwedeng tukuyin at marami tayong alam tungkol sa Kanya. At kadalasan po, gusto ko sabihin, how you know Jesus is how you live your life. Kung paano mong kinikilala ang Panginoon, ganun din ang iyong uri ng nagiging pamumuhay. Kaya sumusunod ang buhay natin kung paano mo siyang kinikilala. Iba yung alam sa kinikilala, no po. Ibig sabihin, kung paano mong kinikilala ang Panginoon, yun yung uri ng buhay na atin pong ginagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya the more we know about Him, the more we live our lives just like Him, no? Kaya maganda hong bilang mananampalataya, talaga kilalanin natin ang ating Panginoon. Ano po? Sa umagang ito, gusto natin mag-zero in doon sa sinabi po ng talatang Isaiah 9:6. Kasi dito po, binanggit dito ang ilang mga tawag sa Kanya, yung pangako ng silang na sanggol. And alam na natin, ito'y tumutukoy na sa Panginoon, hindi lang sa panahon ni Aring Ahaz, hindi lang sa panahon ng mga Israelita, sa panahon nila. Pero dito sa pagkakataon dito, sa pagdating po ng Panginoon, nung siya po'y sinilang na, pinangako ng anghel kay Maria, kay Jose, at nung pinahayag na ang pagdating niya sa mga pastol, ang hula ng banal na kasulatan sa Isaiah, itatawag sa kanya ito, sabi dito, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pero bago binanggit po yun, sabi niya, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Talagang ang ating Panginoong Kristo ang magiging tagapamahala ng lahat. He will rule over everything. Lahat ay pamamahalaan niya. At siya pagiging hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. And we should know that. Ano po? Siya ang pamamahala sa kanya. Kaya sabi niya, bago siya umakyat ng kalangitan, di ba? Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Talagang ang pamamahala binigay sa kanya. And doon siya po ay, sabi sa Pilipos, di ba? Doon siya po ay, lahat ay luluhod, lahat ay magsasabing siya ay Panginoon. Talagang, nasa ating Panginoon Kristo ang pamamahala ng lahat-lahat sa mundong ito. And with that po, sabi ng banal na kasulatan,
nagbigay nga siya ng 1, 2, 3, 4, no, na pagkatawag sa kanya. Yung kahangahangang tagapayo, sa ibang salin po magkahiwalay yun eh. Pero dito po ay pinagsama na kahangahangang tagapayo, counselor, makapangyarihang Diyos, mighty God, walang hanggang Ama, everlasting Father, at siya po ay Prince of Peace. No? Gusto kong puntahan po natin yung everlasting Father. No? Jesus is the Son of God. Tandaan po natin yun ha. When we speak about the Trinity, Jesus is the Son of God. Ulitin ko po, He is the Son of God. Siya ang anak ng Diyos. Pero dito po sabi ito, siya ay walang hanggang Ama. It doesn't refer to the God the Father. Ano po? Ito po tumutukoy kay Jesus bilang walang hanggang Ama. Ibig sabihin, siya ay Ama natin, pero pagdating sa tatlong persona ng Diyos, hindi siya ang Ama. Siya ang anak ng Diyos. Tandaan po natin yun ha. When we speak about Jesus as God, He is the Son of God. Pero sa kaniyang pakikitungo sa atin, tandaan natin to, sa kaniyang pakikitungo sa atin, siya ay walang hanggang Ama. Siya ay tulad ng isang ama para sa kanyang mga anak. Ganun po ang pinapakita ng ating Panginoon. Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. He is our Father, but He is not the God the Father. Tandaan natin yun ha. God the Father and God the Son is one. Pero yun po ay magkaibang personahe pagdating mo sa tatlong persona ng Diyos. Ano po, kasi magkakaproblema po tayo sa tatlong persona at magiging oneness po tayo kapag tayo po ay pumunta sa God the Father became the Son of God. Nag-iba ng anyo at the same persona. Magkaibang persona po siya pagdating sa Biblia. Magkahiwalay na gumagawa ang Ama, magkahiwalay na gumagawa ang Anak, pero iisang Diyos sila. Tandaan po natin yon. Pero dito po, yung sinasabi niyo sa Isaiah 9:6, tandaan po natin, siya po ay walang hanggang Ama. Meaning, He is the everlasting Father. He is the Father of eternity. And He is Father to us forever. No? Sa iyong relasyon natin sa Kanya ay tulad ng isang ama. Tandaan po natin iyon. Ito yung problema po natin. Gusto ko sabihin, papuntahan po natin yung pagtawag sa kanya ng bro. Tama naman po yun. He is also our brother. Pero tandaan natin ito, as a brother, he is also our father. No, yung relasyon natin sa kanya. At the same time, because He is King, nung pinag-aralan natin last simbang gabi, He is the mighty God, makapangyarihang Diyos pa rin siya. Siya ay hari, siya ay tagapamahala. He deserves to be worshipped. He deserves to be respected. He deserves to be ibang mailagay natin sa mataas na pagkilala. The problem with calling Him bro, tandaan natin to ha, ang nangyari parang sobrang lapit naman ng Panginoon to the point na nawawalan na ng paggalang sa pag-usap sa Kanya. Dapat hindi pa nawawala yung paggalang sa Kanya. That we should always remember, He is not just our brother, He is our Father, and He is also a mighty God and our King. Dapat alam natin po ito yun. Kaya hindi pwedeng ito lang alam natin sa Kanya. Kailangan kilalanin natin ang ating Panginoon kung sino talaga siya sa ating buhay. And this morning, I want to zero in nga po sa pagkakilala sa Kanya bilang walang hanggang Ama. Siya ay tulad ng Ama para sa atin. Katulad ng ginawa niya sa mga bata sa Marcos chapter 10, ang ginawa niya po ay yung mga batang tinataboy ng mga alagad. Ayaw ng mga alagad lumapit sa Kanya eh. Pero sabi niya, hayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata. At nung sabi niya, hayaan lumapit sa Kanya mga bata, sa Kanya kaharian ng langit, sa kanila kaharian ng langit. At anong ginawa niya? Isa-isa niya kinandong yung mga bata. Ang ibig po sabihin ng pagkandong niya sa mga bata, tulad ng isang ama, Kanyang ikinalong ang mga bata tulad ng isang ama. And really, Jesus is our everlasting Father. Ano po? He is a Father to us. And when we say Father, tandaan natin ito. Alam naman natin yan. The love of the Father,
the caring of the Father, kung paano tayo iniingatan ng ating Panginoon. At umaasa tayo mga kapatid ngayon pong umagang ito, tayo pong lahat ay makaranas ng kanyang biyaya. He cares for you as a Father. He will take care of you as a Father. Siya po ang nasasaktan kapag nasasaktan tayo bilang ating walang hanggang Ama. Ang ating Panginoon Kristo ay nagmamahal at patuloy na tumutugon sa ating pangailangan bilang Ama. At kung siya ang ating walang hanggang Ama, mga kapatid, habang tayo nabubuhay, no? Jesus is looking for us as a Father. Ano po? Hindi po siya walang hanggang kapatid, siya ay walang hanggang Ama. Kaya he is a Father to us. Ano po? At tandaan natin, wala nang iba pang maari tayong takbuhan. Di ba? Kapag ang anak ay nasasaktan, ang takbuhan niya ay ang kanyang ama. Kaya katulad ng isang ama, we can always run to Jesus sa ating mga problema. Anong bang kalagayan po natin ngayon? Kung ikay nasasaktan, may takbuhan tayong ama. Kung tayo po may pangailangan, meron tayong may hingang ama. Kung meron tayong nalulungkot tayo at nalulumbay, meron tayong amang magbibigay sa atin ng kaligayahan. Though we don't call Jesus as a Father, pero He is a Father to us as He relate to us. Kung paano siya nakikitungo sa atin, kung paano siya gumagawa sa buhay natin, ay tulad ng isang ama because He is the everlasting Father. Mga kapatid, meron ka bang nawalan ka na ba ng ama? Ako po, wala na pong tatay. No? Nawalan ka na ba ng ama? O ikaw, namimiss mo ba ang kalingan ng iyong ama? Tandaan natin ito. Jesus is our everlasting Father. Ano po? Siya ay yung kanyang pagkilos sa atin ay tulad ng isang ama at yung pagkilos ng ito ay pangwalang hanggan. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, He is always and always will be a Father to you. Kaya meron tayong Panginoong Jesucristo na kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, prinsipe ng kapayapaan, at ngayong umagang ito, gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, we have a Father who always looks after us and cares for us and loves us so much bilang ating walang hanggang Ama. Purihin ang ating Panginoon sa Diyos ang kalwalatian, sa Diyos ang karananan. Manalangin po tayo. Diyos, salamat po sa umagang ito.